Ito, puntahan muna natin ito. Itong magaling na, ano na to? Itong magaling na congressman na ito. Na kasi nagbigay ng statement na naman ang Malacanang na hindi talaga tayo hindi talaga tayo makikipag tandem or magko-cooperate sa ICC kasi nga wala naman silang jurisdiction talaga sa atin. So ito, pakinggan natin itong sasabihin nito ni Congressman Barbers. Si Congressman Barbers na nag-iimbestiga ngayon dyan sa Quadcom doon sa war on drugs ni PRD, at sabi nga niya kung ano man daw ang kanilang magiging resolusyon or magiging resulta ng kanilang investigasyon ay hindi daw nila ibibigay sa ICC. Pero yung ICC daw is welcome na i-check sa YouTube, sa Facebook yung kanilang mga hearings. At bahala na sila mag-interpret. Pero siya, yung committee niya, will not cooperate sa ICC dahil nire-respeto daw niya ang desisyon ng presidente. Ang bait mo talaga sa mga presidente. Oo, napakabait mo sa mga presidente, Barbers. O sige, pakinggan natin tong kanyang statement tungkol dyan. Well, our stand, my personal stand on the issue is that since we are not members of the ICC, and the President has made a clear statement as to his position dyan sa ICC, I will support that position. Hindi ho kami... Galing talaga ni Sir. Ang galing talaga ni Sir. Lahat talaga ng presidente sinusuportahan mo, ha. Bilib na bilib ako sa'yo. Magbibigay ng dokumento o ng transcript na ginawa ng Quadcom in relation to the extrajudicial killings para magamit ng ICC because, again, we're not members of the ICC. And following the statement of the President, we will stick to that. Ngayon, if they want to have access on records or access to information about the investigation, the ICC can go to all social media platforms. It's all recorded. It's a public record. So they can access that anytime. And we will not stop them from doing that. Pero hindi siya, social media, hindi yun ang pinaka-value. Pero alam mo, hindi naman sa pag-ano, Barbers, ha. The fact na in-offer mo yung social media circus nyo, hindi naman ganun katanga yung mga ICC na i-ano nila, na i-base nila sa Facebook, sa YouTube. Yung kanilang yung magiging resulta ng kanilang investigasyon ba naman to? Verified and validated, di ba? Kasi ano yun actual recording. No? So, but the court will decide whether it's acceptable or not. That's correct because they cannot question the video. Who took that video? That's correct. With the advent of AI, di ba mga gano'n? Kaya marami nang gano'n. Kaya very doubtful yung ano na yun. Yung option na yun ng ICC. That's correct. So, as long as we are not members of the ICC, you're the Quadcom will speak to the President's stand. Pero one of the criticisms being heard against you that it is always attached to you that you are once a Duterte ally. And now you are attacking basically. Boy, wait masama. Medyo masakit yung tanong mo na yan. You were once a Duterte ally. And now you are not anymore. What happened to you? Actually attacking the President Duterte now. I don't know where that issue came from. Kasi kung ina-attack ko ba? Hindi mo alam? Hindi mo alam, sir? Ina-attack ba niya? Kayo nga dito sa comment section. Sa comment section, pakilagay nga dyan, sa tingin nyo, ina-attack ba ni Barbers ang mga Duterte? Hindi lang nanggagaling sa bibig mo, Barbers. Hindi nanggagaling sa bibig mo, pero sa line of questioning nyo, sa line of questioning nung mga members nung committee na yan, parang ano yun, parang binabanatan nyo talaga yung the fact na may hearing against war on drugs na nagkaroon naman na ng hearing nung panahon ni PRD dyan sa Senado. Na natapos naman na yan sa Senado, may resulta na yan sa Senado. Wala naman nakitang problema ang yung dating Senado na nagkakandak ng inquiry na yan. Pero ngayon, inuulit nyo na naman. So the fact na inulit nyo at pumayag ka na ulitin yan samantalang tapos na yan noon, usapan na yan noon,
Barbers, kumbaga that's indirect na indirectly binabanatan nyo talaga yung war on drugs. Di ba? Bumabanat ka na di mo sinasabi na bumabanat ka. Totoo. Or pinababayaan mo na yung mga yung mga kasama mo ang nag-ano. Kasi alam mo may bahid ka eh. So hindi ka maka-all out. Kasi nga alam mo, masisilip nila yung ikaw ay dating alyado at bilib na bilib sa mga Duterte. Masisilip nila yun, sir. Hindi mo ma-i-deny yun. Kaya nga ang tanong mo, ba't binabanatan ko ba? Hindi ko naman binabanatan. Hindi mo binabanatan. Pero hinahayaan mo na babuyin sila. Hinahayaan mo na babuyin yung war on drugs ni PRRD dyan sa committee na yan na dati pinapalakpakan mo yun. So dito mo makikita, medyo ugaling aso din to. Dito makikita na medyo ugaling aso na talagang matatalino itong mga politiko na to. Alam nila kung ano yung ginagawa nila at alam nila kung paano laruin yung mga posibleng maging tanong ng media sa kanya. Kasi siyempre sabihin, dati kasi idol ko yan eh. So pag hindi ko naman hiniring, patay naman yung budget ko. So ihiring ko na lang, kayo na lang ang dumurog. Pababayaan ko na lang kayo na dumurog. Ganun ang nangyayari eh. So parang binanatan mo na rin siya, parang tinrider mo na rin siya. Tapos ikaw mismo nagtatanggol sa war on drugs ni PRRD nun. Tapos hindi mo siya pinagtatanggol dito. Si Richard Gomez nga pinagtanggol yung war on drugs ni PRRD. So nagtatanga-tangahan tayo, sir. Yung tanong na yan, tanga-tangahan yan. Issued a statement attacking anyone? I did not. I chaired a committee. Being the lead chair, I have to balance and ensure that there is two angles on the sides of... Two angles? Bakit nung ikaw ang committee chairman ng Dangerous Drug Board sa Congress, wala ka namang binalance? Hindi ka naman nag-conduct ng hearing nun. Hindi mo naman kinwestiyon nun. Bakit ngayon, biglang kine-question nyo na? Lab? No? Diego Latigo? Malayo kay Marcoleta to, no? On the side of the story, di ba? Hindi naman pwedeng isa lang. Kaya nga open Hindi pwedeng isa lang. Sige, tingnan natin kung totoo yung sinasabi mo, ha? nga yung ating invitation eh. Doon siya nag-iisip na I'm attacking. I think you have to think twice. Because I never attack anyone. In this case, You never attacked anyone? Kuya, grabe kaya yung ginawa nyo sa asawa ni Grabe kaya yung ginawa nyo sa asawa ni Barbers. Ay ni Roque. Grabe din kaya yung ginawa nyo kay Roque. So kung yung grabing ginawa nyo na yun, hindi nyo pa sila inatake? Anong tawag nyo dun? Grabe naman yung I never attacked anyone. Pero di ba, hindi pa man nakakasuhan yung asawa ni Roque. Ang dami-dami niya nang sinasabi sa asawa ni Roque. Di ba yung sinasabi nga nung asawa ni Roque, nagpipresent ako sa kanya ng medical certificate, dinecline mo pa. Tapos ngayon, wanted na din yung asawa ni Harry Roque. Hindi pa kayo umaatake niyan, ha? Sa dami ng kinontempt nyo dyan sa Quadcom na yan, hindi pa kayo umaatake, Barbers. Lokohin mo, lelang mo. Gaya nung sinabi ko kanina, I still... Barbero ka nga. Sabi ni Diego Latigo, kwentong Barbers yan, hindi yan kwentong barbero. Applaud, appreciate, and even congratulated the implementation of war on drugs because this has been a major policy that has taken out the drugs from the streets, saved millions of Filipino lives and especially the youth. Yun naman pala eh. Anong problema natin sa war on drugs kung ikaw na mismo nagsasabi na okay naman pala yan? So I should congratulate that. But I never, again, attack anyone, much more the former president. Sige. Di naman pala umaatake. Kayo talaga. Masyado naman kayong mga judgmental.
Hindi naman daw siya umaatake. Hindi nga siya umaatake, pwedeng pinababayaan lang niya yung ibang umatake kasi nakakahiya nga naman kung siya direkta. Grabe, no? Really never attack anyone? Yung sinabi niya na yun, I never attacked anyone. Kaya nga kung tatanungin natin yung asawa ni Harry Roque at sabihin natin na, Sir Harry, sabi ni Barbers, he never attacked anyone daw. Sigurado ako, sasagot yun si Harry. Kasi nagtatago na yung mag-asawa, hindi niyo pa inatake nung lagay na yun. Di ba? Kaya ganyan yan si Sir. Kasi meron tayong di ba? Meron nga tayong kinontent na video niyan. Baka yung mga hindi pa nakakapanood, kinontent natin yung video na yan, etong video na to Ito si Barbers noong panahon na si PRRD pa ang presidente. In love siya sa mga presidente, pero noong si BBM na yung presidente, biglang nagbago na yung tono niya. Biglang pinaiimbestigahan niya na yung war on drugs ni PRD. Natuwan-tuwa siya. Ito, bigyan natin ng mabilis na na pasada. It has been the primordial duty of the committee which I head, the Committee on Dangerous Drugs in the lower house, to help ang ating law enforcement agencies in the war against illegal drugs. Napakaswerte po ng Pilipinas dahil nagkaroon ho tayo ng pagkakataon na magkaroon ng isang presidente na ang advokasya ay labanan ang ating problema sa droga. Galing, di ba? Napakaswerte daw ng Pilipinas na magkaroon tayo ng isang presidente na talagang nag-focus sa gera laban sa droga. Aba, napakaswerte naman pala ng Pilipinas, kaya naman pala pinaiimbestigahan mo ngayon. Ang buhay ito. Napakaswerte daw ng Pilipinas pero pinaiimbestigahan mo. Bakit mo pa iimbestigahan yung wala naman pala dapat problema? Di ba mas maraming problema ang bayan natin na dapat iniimbestigahan nyo? Bakit yung sinasabi mo noon na wala namang problema at talaga namang tuwan-tuwa ka, bakit pinaiimbestigahan mo ngayon? Ano nangyari? Di ba? Yun ang problema. Sige nga, ano pa sasabihin nito rito? Seen a lot of people, politicians, and people from the private sector who have always been announcing that ako ay kontra sa droga, ako ay kontra sa ganyan, but never na nagkaroon ho tayo ng isang leader na ipinakita ang kanyang leadership para labanan o mag-declare ng totoong gera sa droga. Ayun naman pala Bihira naman pala. Bakit iniimbestigahan nga natin? Bakit gusto pa nating ipatawag sa Congress para sagutin yung mga tanong nyo? Dapat naman pala wala na kayong itinatanong kasi according to you, wala naman palang problema talaga yung war on drugs ni PRD. Wala naman pala talagang masama sa war on drugs ni PRD. Siya lang pala ang presidente na talagang sumagupa sa war on drugs. Sa mga durugista. Bakit kiniimbestigahan natin, sir? Ano to? Parang yung kalsada, ayos naman, tapos binubutas natin para isimento ulit. Ganun ba yung style natin dito? So, ibig sabihin, kung maganda naman pala, sir, according to you, tapos iniimbestigahan nyo ngayon, nagsasayang tayo ng pera. Dapat yung budget na ginagamit natin for this hearing, iba na lang sanang kaso yung ating pinag-uusapan, di ba? Ibang klase talaga ang mga, sabi nga dito, mga Judas daw, sabi ni Jonas. Parang si Judas yan Oo, no? Ito yung ito ang tinatawag dito, hunyango. Kung ano yung dikitan niya, yun din yung nagiging kulay niya. At walang iba ang pwedeng gumawa niyan, kundi po si President Rodrigo Roa Duterte. Bihira ho tayo nakakita ng isang leader na bukod sa kanyang deklarasyon na war against drugs and war against criminality and war against
corruption, meron pong ipinapakitang totoong datos. Mantakin mo war on drugs, corruption, may pinapakitang totoong datos. Naipakita na pala yung totoong datos sa'yo, bakit naghihiring ka pa? Bakit nagtatanong pa kayo? Napakita na pala yung totoong datos. Kayo talaga, ang gulo-gulo nyo, sir. Kaya nga ho, meron tayong real numbers, PH. Because that only indicates the real picture. And that real numbers tell everybody na ito ho ang totoong kalagayan ng ating bansa. Maglagay man ho tayo ng 100 President Duterte dito sa Pilipinas. Ngunit kung hindi masusuportahan ng private sector, hindi masusuportahan ng ating ahensya, palagay ko, hindi ho magsasucceed at hindi ho magiging victorious ang ating leader kung ganon. Nararapat lamang na atin siyang suportahan because he does not just worry about the present state of the country, but he worries about the future of this nation, the future of our younger generation. Kaya nga ho dapat magtulong-tulong, magsama-sama, suportahan natin ang kampanya laban sa illegal na droga. Again, ladies and gentlemen, I would like to emphasize that this war is not an ordinary war. I am glad that no less than the President is leading this war. Because if it not for President Duterte, we would not have known na ganito pala ang kalaki ang problema. Grabe, kita mo, kung hindi pala dahil kay Duterte, di natin malalaman na ganyang kalalim ang problema natin sa drugs. Kung makapagsalita kayo ngayon sa Quadcom, parang kayo nakakaalam ng problema ng droga sa Pilipinas. Ikaw na nagsabi, kung hindi dahil kay PRD, miski ikaw, di mo malalaman na ganito kalala, kalalim, kabulok ang sistema natin pagdating sa droga. Ay, nako. Problema natin sa droga. And he was the only leader bold enough, courageous enough to name narco generals, narco cops, narco judges, and even narco politicians. Mantakin mo, he's brave enough to name them. Pucha, mantakin mo. Lahat ng mga nakaraang presidente, binaliwala yan. Malamang naririnig na nila dahil may mga intelligence naman mga yan. So inilabas mo dito na si PRD hindi natakot na pangalanan niya ang mga kupal na yan. Yang mga satanas na yan. Hindi siya natakot, matapang siya, bilib na bilib ka. Pucha, bakit ngayon yung anak ng narco politician na si Kerwin Espinosa, ginawa niyo pang testigo. Utangin na, pati si Mabilog, ginawa niyo pang testigo. Na tumakbo yun dahil na-identify ng gobyerno ni PRD na sangkot sa droga. Taina, pinabayaan mo, Barbers, na mag-iiyak yun dun. Pinabayaan mo na babuyin nung dalawa na yan na sangkot sa droga, itong mga Duterte na ikaw mismo nagsasabi dito sa speech mo, napakaganda ng ginawa nung war on drugs ni PRD sa bayan natin. So, hindi ka nga bumabanat pero pinababayaan mo na mag-propagate etong mga kupal na mga dating mga drug lord o mga hanggang ngayon yata drug lord pa din mga hayop na yan. Na magsalita dyan at siraan yung mga Duterte. Di sana sinabi mo na wait. Walang ganyang salita. Maganda yung mga nagawa ni PRD noong war on drugs natin. Di sana ikaw yung gumagawa ng, ikaw yung nagpapaliwanag doon sa mga tao na nandoon na nagsisinungaling tungkol sa war on drugs. Kasi tinan mo si Kerwin Espinosa nagsinungaling sa committee mo. Hindi mo kinontempt. Bakit ko nasabi nagsisinungaling? Puta ina, ikaw na nagsabi na bilib ka dahil yung mga narco politicians, narco generals, narco judges, in-expose ni PRD. Kasama niyan si Kerwin Espinosa sa exposure. Diba? So bakit hindi mo kinorek si Espinosa sa pagsisinungaling niya?
At bakit pinabayaan mo pa siya na makapanermon dun? Barbers, tumigil. Wala na. Bistado ka na, sir. Bistado ka na. Kaya ho, ako'y hangang-hanga sa ating presidente. I hope after the president's term expires in 2022, the next leader will continue this war against drugs. Kasi hindi ho natin kaya masolve. Yun lang. So ikaw din na nagsasabi na yung war on drugs dapat i-continue. Tayo na bakit pumayag ka na hindi kinontinue ng gobyerno ngayon yun? Di sana nilaban mo. Sir, continue natin, sir. Maganda talaga yun. Pero bakit nilaban mo or bakit hindi mo inilaban yung war on drugs ni PRD? Kasi kung yung sinasabi mo dyan, sinabi mo din siguro sa gobyerno ngayon, kalabongbong, sa mga nakapalibot sa kanya, baka sakaling tinuloy nila. Hindi gusto mong ituloy yung drug war dahil maganda tapos ang ginagawa mo ngayon, pinaiimbestigahan mo yung drug war. Dahil di umano ganito, di umano ganyan. Style mo bulok. Itong problema to in a span of 6 years. If given a chance and if I will be asked, ano bang dapat gawin natin para ma-continue o ma-sustain itong gera kontra sa droga? Ako ho, candidly, I answered that question. I was asked that question several times. At ang sinabi ko ho, abay, kailangan natin ng extension pa kay President Duterte. Utangin ang galing. Napakagaling. So, ang tindi ni Barbers dito, putya, gusto niya pang i-extend. Gusto niya pang i-extend yung, termino ni PRRD. Putya, ganun katindi. Ganun kalupit si Ganun kalupit si PRD. Ganun siya kamahal ni Barbers, mga bossing. Ang galing-galing. Ganun siya kamahal ni Barbers. Ay talaga naman, Diyos ko po. Ibang klase talaga ang nagagawa ng Ibang klase talaga ang nagagawa ng budget. So sir, sa totoo lang, bistado ka dito sobrang bistado ka dito, sir. Maniwala ka. Dahil dito sa ginagawa mong pagbatikos, hindi mo pagbatikos, pero pagpapabaya, pagpayag na gamitin yung iyong komite para sirain ng mga Duterte, hindi ka man direktang bumabanat sa mga Duterte, pero tinraidor mo sila, sir. Hindi ka totoo sa mga sinasabi mo. Hindi ka totoo sa mga sinasabi mo, sinungaling ka at talaga namang masasabi natin na medyo trapo. Trapon-trapo, no? Trapo.